Siguraduhin yung hindi makakatakas yan. Sigaw ng isang lalaking dumukot kay Kian. Kahit nakatakip ang kanyang mga mata, ay naramdaman pa rin ni Kian ang paglabas ng lalaking boss ng sindikatong dumukot sa kanya. Inantay ni Kian na lumipas ang ilang oras dahil masisigurado niyang matutulog ang kanyang mga bantay. Dahil sanay na si Kian sa mga ganong pangyayari sa kanyang buhay, simula noong bata pa lamang siya ay madali na lang sa kanya ang kumawala sa pagkatali sa kanyang mga kamay. Dahan-dahang inalis ni Kian ang takip sa kanyang mga mata. Tama nga siya, ang kanyang mga bantay ay mahimbing ang mga tulog. Kinakabahang gumapang papalapit si Kian sa pintuan. Pinagdarasal ni Kian sa mga oras na iyon na sana hindi siya mahuli sa kanyang pagtakas. Nang nakalapit na sa pintuan si Kian, ay tumayo na ito at dahan-dahang binuksan ang pintuan. Tumunog naman ang pintuan sa kanyang pagbukas, ngunit salamat sa Diyos ay masyadong malalim ang tulog ng kanyang mga bantay, kaya hindi nagising. Nang nakalabas ng pinto si Kian, ay kumaripas na ito ng takbo paalis ng kubong pinaglagyan sa kanya ng kanyang kidnappers. Takbo lamang ng takbo si Kian kahit nanghihina na ito at nanginginig na ang kanyang mga paa sa kakatakbo. Kung binamalas ka nga naman talaga, oo. Galit na sigaw ni Kian nang narinig ang mga lalaking dumukot sa kanya sa hindi kalayuan. Napamura na lang nang malakas si Kian at muling tumakbo. Pilit nitong ginagalaw ang kanyang mga paang pagod na sa kakatakbo. Wala rin kasi itong lakas dahil hindi pa ito kumakain at umiinom ng tubig simula noong siya ay dinukot ng mga sindikato. Napasinghap ng malakas si Kian nang pinaputukan ito ng baril. Natumba ito at gumulong-gulong sa damuhan. Kinakabahan na tinignan ni Kian ang kanyang kamay na may dugo matapos hawakan ng banda ng natamaan sa kanyang tagiliran. Lord, ito na ba ang katapusan ko? Hindi pa ako nagkakaanak. Pilit na itinayo ni Kian ang kanyang sarili. Ang kanyang mga pangarap ang nagsilbing lakas nito para matiis ang sakit na kanyang nadarama at nagpatuloy sa pagtatakbo. Lumiwanag ang ekspresyon ni Kian nang nakakita ito ng parang kuweba na pwede niya pagtaguan. Hindi na lang nito inaasahan na sa pagpasok niya sa kuweba ay meron din itong labasan na nagpakita sa kanya sa isang kubo. Dali-daling pumasok si Kian sa kubo at namahinga. Napaupo ito sa sahig at napasandal sa pader habang hawak-hawak ang kanyang tagiliran na duguan. Hindi na lang namalaya ni Kian na nakatulog na ito at nakahiga sa sahig. Ilang minuto ang lumipas ay nagtatawanan ng isang kambal na lalaki na pumasok sa kubo. Nagulat na lang ang mga ito nang may nakita silang nakahandusay sa sahig. Nagtatakang nilapitan ito ng kambal na bata. Napangiti naman sila nang nakita ang mga mamahaling alahas at relo ni Kian. Aba, Biwan, tama ba itong nakikita natin? Nakangiting tanong nga ni Bito sa kanyang kakambal. Oo, Bito. Tama ang nakikita mo. May mabebenta na tayong pagkain. Masayang sigaw nga ni Biwan. Sige, kambal. Kapkapan na natin at baka may pera pa siya sa bulsa. Excited na utos ni Bito sa kanyang kakambal. Merong nakitang 100,000 ang kambal sa bulsa, ngunit wala ng iba. Kaya naman, ang 100 piso at ang kanyang alahas at relo na lang ang kanilang kinuha at ibinenta. Masaya at busog na busog ang kambal nang bumalik sila sa kubo. Nagtataka nga ang kambal dahil bakit hindi gumigising itong si Kian sa sahig. Nang lumapit ang isa sa kambal, ay nanlaki ang kanyang mga mata dahil merong dugo sa sahig na nanggaling kay Kian. Bal, mukhang patay na ata tong si Lolo eh. Tignan mo nga oh, ang daming dugo.
Natatarantang sigaw nga ni Biwan. Dugo? Sigurado ka bang dugo yan? Baka naman ketchup lang. Kunot noong tanong naman ni B2 habang naglalakad papalapit sa kakambal. Napasinghap na lang ito na totoo pala ang dugo na nakita ng kanyang kakambal. Agad na inasikaso naman ng kambal si Kian kahit na sobrang bigat nito. Pinagtulungan ng dalawang bata na hilain si Kian papalayo sa dugong kumalat. Inalis rin ng mga ito ang kanyang damit at kumuha ng malinis na lupot at tubig para punasan ang sugat. Dahil sa sakit na kanyang nararamdaman ay nagising si Kian. Nakita niyang mayroong dalawang batang nag-aasikaso sa kanya bago ito bumalik sa pagkatulog. Kahit hindi perpekto ay nagawang linisan ng kambal ang sugat ni Kian at binalot ng panibagong lupot. Lumipas ang ilang oras ay napuno ng kaba ang kambal dahil inapoy ng lagnat si Kian. Hindi nila alam kung ano ba ang dapat pa nilang gawin, pero alam nila o di kaya nararamdaman nila na sa mga oras na iyon na delikado ang buhay ni Kian. Magtawag na lang tayo ng tulong, Biwan. Naiiyak nga na sigaw ni Bito, pero baka pati tayo mapahamak. Kunot noong sigaw naman pabalik ni Biwan. Hindi kaya siya mamatay kasi ninakawan natin ang lolo? Nangingilid na ang mga luha ni Bito na nagtanong. Lord, hindi na po kami magnanakaw basta wag niyo na lang po siyang hayaan mamatay. Sorry na po. Umiiyak na panalangin naman ni B1. Ginaya naman ni B2 ang kakambal at umiiyak na nanalangin sa Diyos. Ilang oras ang lumipas ay nakatulog ang kambal, hindi malayo kay Kian sa kababantay nila sa kanya. Nagising naman si Kian, nanghihina pa ito ngunit nakahakot ito ng lakas para kumilos muli. Napansin niya ang kanyang sugat na nabalot ng ibang damit halata na ang gumawa ng pagkabalot ay ang mga bata. Napangiti naman si Kian sa kambal at nangako sa sarili na babawi ito sa kambal. Nanlaki na lang ang mga mata ni Kian nang nakitang wala na ang kanyang mga lahas at ang kanyang natitirang 100 sa bulsa. Pati na rin ang kanyang relo ay nawala. Nakangising tinignan ni Kian ang kambal na mahimbing ang tulog. Pati 100, hindi niyo pinalagpas. Ang aga niyo naman atang maningil ng bayad sa tulong niyo. Saad nga ni Kian. Hindi alam ni Kian, nagising pala ang kambal at narinig ang kanyang sinabi. Pasilip-silip ang kambal kay Kian. Patuloy ang kanilang pagpapanggap na sila ay tulog habang sinisilip kung tulog na si Kian. Muli ngang natulog si Kian. Nakahinga naman ng maluwag ang kambal at nakangiting nagkatinginan. Biwan, tara bili tayo ng pagkain niya para hindi na tayo pagalitan kapag gising. Mahinang sabi naman ni B2 sa kanyang kakambal na tumango bilang pagsang ayon sa plano ng kakambal. Dahan-dahan naglakas ang kambal paalis ng kubo nang biglang nagsalita si Kian. Napatalon pa nga sa gulat ang kambal nang biglang nagsalita si Kian. Napalunok ng laway ang kambal. Habang nililingon si Kian, akala nila ay tulog na si Kian, yun pala ay nakapikit lamang. Gusto ko sana yung may sabaw kung pwede. Sige po, bibilhan ka namin sa isang kondisyon. Matapang na sigaw ni B1. Bibigyan pa kita ng tubig. Kasunod na sigaw naman ni B2. Napatango-tango na nga lamang si Kian. Aba, ayos sige anong kondisyon nyo? Wag mo po kaming ipakulong. Naiiyak nga na sigaw nga ni B1. Natawa naman si Kian. Sinigurado nito sa kambal na hindi niya ipapakulong ang magkambal. At nagpasalamat pa nga ito dahil sa kanilang tulong. Nakahinga naman ng maluwag ang kambal nang nasigurado nila na hindi sila madedehado kay Kian ay naging komportable na ang mga bata kay Kian at kinulit ito ng mga tanong. Naaliw naman na sinagot ni Kian isa-isa ang kanilang katanungan. Binilhan na rin
ng kambal ng pagkain si Kian mula sa natitirang pera na kanilang nakuha sa pagbenta ng alahas ni Kian. Pinagsilbihan naman ng kambal si Kian hanggang sa tuluyan na itong lumakas. Nagpatulong si Kian na makatakas sa bukid-bukid na hindi nahahanap ng kanyang mga kidnappers. Dahil sa tulong ng kambal ay nakalabas na rin si Kian at nakapunta sa highway. Agad namang humingi ng tulong si Kian at mga bata na maisugod si Kian sa hospital. Pagdating sa hospital ay nagpatulong si Kian na makontak ang kanyang sekretary at sa mga kapulisan para hanapin ang mga dumukot sa kanya. Kahit na nasa hospital na si Kian at maayos ang lagay, ay hindi niya pa rin pinapaalis sa kanyang tabi ang kambal. Sinunod naman ng kambal si Kian. Bakit nga pala B1 at B2 ang pangalan niyo? Sino nagpangalan sa inyo? Tanong nga ni Kian. Narinig lang po namin sa mga tao sa bayan na yan ang tawag sa amin kaya inakala namin na pangalan namin yan. Pero sila po pala ang nagbigay ng pangalan. Sad nga ng kambal. Kaya yun na rin po ang ginamit namin na pangalan. Bakit mo natanong? Nagtatakang tanong naman ni B2. Kunot noong tinignan nga ni Kian ang kambal. Nagpigil naman ng tawa si Mark na kanyang sekretary at kanang kamay sa gilid habang pinapakinggan yun. Lolo, ganun na ba talaga ako katanda tignan sa paningin nyo? Para tawagin nyo pa akong lolo? Ano pong itatawag namin sa'yo? Mas matanda ka naman sa amin ah. Hindi ba lolo na yun kasi matanda ka kaysa sa amin? Sunod-sunod nga na pagtatanong ng kambal kay Kian. Hindi na napigilan ni Mark ang matawa at natawa na nga rin ng napakalakas. Nagtatakang tinignan naman ng kambal kung bakit tumatawa si Mark. Lolo, bakit po tumatawa si Tito? Nagtatakang tanong nga ng isa sa kambal. Bakit siya tito, ako lolo? Sad naman ni Kian. Hindi po ba mas bata po siya sa'yo? Nakangusong tanong naman ng isang kambal. Mas lalong napalakas ang tawa ni Mark. Nainis naman si Kian at pilit na inabot ang kambal na nakaupo sa gilid ng kanyang kama at isa-isang binatukan. Nginusuan na lang ng kambal si Kian. Napabuntong hininga na lang si Kian sa kapilyohan ng kambal. Napatingin ito ng mabuti sa kambal at nag-isip ng napakaseryoso. Naiisip naman na ni Mark kung ano ang pinag-iisipan ni Kian ng mabuti. Nang nakapag-isip-isip na si Kian at nakapagdesisyon ay nginitian niya ang kambal. Gusto niyo bang sumama sa akin? Tanong nga ni Kian sa kanila. Natulala tuloy ang kambal at nagkatinginan silang dalawa. Lakas loob na tinignan ng panganay sa dalawa si Kian. Namangha naman si Kian sa tapang na ipinapakita sa kanya ng isa sa kambal habang ang isa ay nagtatago sa likod ng kanyang kuya. Ano pong ipatatrabaho niyo sa amin? Matapang na tanong ng isa sa mga bata. Nagulat naman sina Mark at Kian sa bata. Agad na tinanong ni Kian kung bakit naisip ng bata na magtratrabaho sila kay Kian. Inikwento naman ng mga bata ang kanilang mga nakaranasan. Kaya pala, mas pinili nilang magnakaw sa mga tindahan at mga tao para mabuhay ay dahil kapag may nagtatawag sa kanila, nakukupkop ay inaalila ang mga ito. Nakaramdam ng awa si Kian, si Mark naman ay nakaramdam ng galit sa mga taong umalila sa mga bata. Hindi kayo magtatrabaho sa akin. Sagot naman ni Kian. Nanlaki naman ang mga mata ng kambal sa narinig. Nagtatakang tiningnan ng kambal si Kian. Sa mga paningin ng kambal ay bakas ang pag-asa sa kanilang mga mata. Mark, pakiayos ang mga papers na kailangan para maging opisyal na ang aking pagampon sa kanila. Nangingilid ang luha ng mga kambal. Masaya ang dalawa dahil sa wakas magkakaroon na sila ng pamilya. Magkakaroon na sila ng magulang. Ngunit dahil sa kanilang mga naranasan ay hindi agad ito naniwala kay Kian. Hanggang kailan mo kami kukunin? Hindi ba't magsasawa ka rin sa amin kaagad? Naluluha nga na saad nga ng kambal.
Kahit anong mangyari ay simula ngayon, ako na ang inyong ama at kayong dalawa ang aking mga anak. Talaga? Hindi mo kami iiwan? Hindi mo kami kakawawain? Hindi mo kami ipamimigay? Hindi mo kami pababayaan? Totoo po ba yan? Sunod-sunod na pagtatanong ng mga kambal. Pilit na iniupo ni Kian ang kanyang sarili at ipinatong ang kanyang magkabilang kamay sa mga ulo ng kambal. Natigil naman sa pag-iiyak ang kambal at napatulala na lamang kay Kian. Lahat ng iniisip nyo, hindi ko gagawin kaya huwag kayong mag-alala. Ang mahalaga lang sa akin ay lumaki kayo ng maayos at masaya sa buhay habang malusog. Simula ngayon ako na ang papa ninyo at kayo na ang mga anak ko. Naiintindihan nyo ba? Tumango-tango ang kambal at niyakap si Kian. Hindi nila aakalain na dumating na rin ang araw na kanilang pinapangarap. Si Mark naman ay hindi rin napigilan ng maluha. Hindi niya aakalain na ang kanyang demonyong boss ay magkakaroon ng mga anghel na mga anak. Bakit ka umiiyak dyan? Hindi ko talaga magawang ma-imagine, pwede palang magkaanak ang demonyo ng mga anghel? Pangasar pa nga ni Mark kay Kian. Nainis naman si Kian, kaya naman inutusan na nitong asikasuhin ang mga papers ng kambal at nagpahanap pa ng bagong malilipatan. Pinasigurado rin nito na ang bagong bahay na kanilang matitirhan ay merong kwartong naayos para sa mga bata. Napaawang naman ang bibig ni Mark sa daming trabaho na ibinigay sa kanya. Inis na sinabihan muli ni Mark ng demonyo si Kian bago tuluyang umalis sa hospital. Nang gumaling si Kian, ay sakto namang naayos na ni Mark lahat ng inutos ni Kian sa kanya. Namamangha ang kambal nang nakita ang bahay na kanilang tutuluyan simula sa araw na iyon. Talaga po ba? Dito po muna kami titira? Pwede ba kaming tumira rito talaga? Hindi makapaniwalang pagtatanong ng kambal kay Kian. Nakangiting hinapres nga ni Kian ang ulo ng kambal. Sinabi nito na simula sa araw na yon ay doon ang kanilang bahay, na magkakasama silang titira doon. Nagustuhan niyo ba ang bahay at kwarto niyo? Tumangutango naman ang cute na kambal. Oo, Tito Kian. Nagustuhan po namin ang kambal ko. Nagniningning ang mga matang sigaw ng isa sa kambal. Napakaganda po ng bahay, maraming salamat po tito. Masayang sigaw naman ng isa pang kambal. Papa na ang itawag mo sa akin. Dahil ako na ang papa niyo, Kurt at Kit. Namilog ang mga mata ng kambal. Muling napaluha ang mga bata. Nagkatinginan ng kambal at masayang nagyakapan. Yay! May pangalan na tayo! Oo nga, ako si Kurt at ikaw naman si Kit. Sad nga ng kambal. Napatawa ng bahagya si Kian. Bagay na bagay sa inyong pangalan nyo, Kurt at Kit. Simula roon ay masaya nang namuhay ang kambal. Bilang anak ni Kian, nakapag-adjust na rin ang mga ito sa bago nilang buhay at komportable nang tinatawag si Kian na kanilang ama. Nagsimula na rin itong ipatutor ni Kian para makapasok na sa eskwela sa susunod na pasukan. Nahuli na rin ang mga sangkot sa kanyang pandurukot, naging tahimik ang kanilang buhay, buong pusong tinanggap naman ng ina ni Kian ang kambal bilang kanyang mga apo. Dahil sa kanyang pagkaaliw sa mga bata, ay iniisip niyang dapat may ina silang kinikilala. Sino-sinong mga babae ang hinanap ng ina ni Kian. Ngunit ni isa ay hindi ito nagustuhan ni Kian hanggang sa naipakilala sa kanya si Bea at Eliza. Isang babaeng successful na may sariling career, ngunit ni isang emosyon ay wala itong pinapakita, kaya tinatawag itong boring na babae. Ngunit sa pagtingin ni Kian naman kay Eliza ay parang hindi niya magugustuhan ang mga bata. Sa huli, ang binalak ni Kian ay piliin na kanyang mapapangasawa ay si Eliza. Balak nitong makipag-usap sa kanya matapos sabihin ang kanyang kasal sa mga bata. Samantalang ang mga bata na kasama ni Kian ay nawala sa kumpanya ni Kian. Tinakbuhan kasi ng kambal si Mark
na nagbabantay sa kanila at ngayon hindi na nila alam kung saan pa sila pupunta. Nabunggo naman ng kambal si Eliza na napuno agad ng galit sa mga bata. Tignan niyo naman ang mga dinadaanan niyo, mga gusgusing bata. Inis na sigaw nga ni Eliza. Nakinatakot nga ng kambal. Sorry po, nawala po kasi kami. Hindi po namin sinasadya. Naiiyak nga na sabi nila Kit at Kurt. Kay Eliza, kahit na, ano namang pake ko kung nawawala kayo? Tignan nyo na dumihan yung damit ko. Alam nyo ba kung magkano to? Galit na sigaw ni Eliza. At akmang sasampalin sana ng mga bata nang biglang humarang si Bea. Hoy, hindi mo kailangan pagbuhatan ng kamay ang mga bata ha? Saad naman ni Bea. Magsasalita pa sana si Eliza nang biglang dumating si Kian. Agad namang tumakbo sa mga bisig ni Kian ang kambal. Galit na tiningnan ni Kian si Bea. Inakala nito na siya ang dahilan kung bakit umiiyak ang mga bata. Agad namang nagsumbong ang kambal sa kanilang ama. Nabali ng galit ni Kian kay Bella kay Eliza. Nang biglang, anong kaguluhan to, Eliza? Kian? Hindi ko alam na kakilala mo palang mga bata. Ano kasi? Nadumihan kasi nila yung damit ko. Kaya medyo nagalit ako. Kinakabahan na sabi ni Eliza. Iniisip nito na baka hindi siya piliin ni Kian dahil sa nangyari. Malamig na tinignan ni Kian si Eliza at pinakilala ang kambal bilang kanyang mga anak. Napasinghap naman si Eliza at sinubok na lambingin ang kambal. Ngunit lumayo lamang sa kanya ang kambal. Sinabihan na lang ni Kian si Eliza na mag-uusap sila sa susunod na araw. Hinarap naman ni Kian si Bea at nagpasalamat. Ngunit walang ibang nagawa si Bea kundi tumingin lamang sa kambal. Iniisip nito na kapag buhay pa ang kambal niyang mga anak, ay sigurado kaedad nila Kit at Kurt. Miss Bea? Takang tanong naman ni Kian. Nawala naman sa pagkatulala si Bea at pilit nang hinitian si Kian. Muling nakapag-usap ang dalawa nang tinanong ni Kian kung matatanggap niya ba ang mga bata bilang sarili niyang anak, ay buong pusong tinanggap iyon ni Bea. Sa totoo niyan ay gusto niya lamang magpakasal dahil kinukulit na siya ng kanyang pamilya. Kaya noong narinig niya na naghahanap ng mapapangasawa, si Kian ay agad nitong kinausap ang ina ni Kian. Dahil sa pagkawala ng kambal na anak ni Bea, ay inisip niya na tadhana na lang na maikasal siya kay Kian para maging ina sa kambal. Simula sa mga oras na iyon ay nangako si Bea na aalagaan niya at mamahalin ng kambal para hindi matulad sa pagkawala ng sarili niyang kambal na anak. Kasal? Ikakasal ka po, Papa? Curious na tanong nga ni Kurt. Ano ba ang kasal? Nakakain ba yun? Nagtatakang tanong naman ni Kit. Hindi. Ibig sabihin ng kasal ay magiging mama na natin siya. Mabait na pagpapaliwanag ni Kurt sa kakambal. Ang kinilalang boring na tao ay biglang natawa sa kakulitan ng kambal nang nakita ni Kian ang mga ngiti ni Bea na hindi niya inaasahan na makikita niya ay doon naging buo ang kanyang desisyon na si Bea ang kanyang pakakasalan. Oo, siya ang magiging mama niyo matapos naming ikasal. Sigurado ka bang okay ka lang sa akin? Tanong nga ni Bea kay Kian. Oo, tsaka mukhang gusto ka rin kasi ng mga bata. Kaya mas mabuti na ang babaeng pakakasalan ko ay magugustuhan ng mga anak ko. Ganun ba? Sige, gagawin ko ang lahat ng makakaya ko para maging mabuting ina sa kambal. Hindi mawari ng babae kung bakit agad siyang napapayag. Yay! May mama na rin kami! Masayang sigaw ng kambal. Naging tahimik naman ang kasalan nila Kian at Bea. Basta sa ibang tao ay seryoso at walang emosyong pinapakita si Bea. Ngunit kapag ang kanyang kaharap ay ang mga bata punong-puno ng mga emosyon
ang kanyang muka. Naiilang sa mga unang araw ni Bea si Kian, ngunit nang tumagal ay naging komportable na rin ito. Samantalang si Kian naman ay napapaisip kung paano niya mawawasak ang pader ni Bea. Naiinis kasi ito kung minsan dahil hindi siya pinapansin ni Bea na parang wala lang ito, ngunit pagdating sa kambal ay grabe na lang ang kanyang atensyon na ibinibigay sa kanila. Bakit ba napakaseryoso mo dyan? Baka isipin ng mga tao na may ginagawa kang trabaho eh. Kung alam lang nila, ako ang naghihirap sa lahat. Kunot noong sabi nga ni Mark, pagkapasok niya sa opisina ni Kian. Mark, tapatin mo nga ako. Naubos na ba ang sex appeal ko, ha? Napatawa ng bahagya si Mark. Ano ba namang tanong yan? Teka, tungkol ba ito sa robot mong asawa? Curious na tanong nito. Isang ngiti ko lang. May mga babae nang kinikilig pero sa kanya, parang wala lang ako eh. Ibig sabihin meron ka nang nahanap na katapat mo. Babaeng hindi naapektuhan sa mga pagka-prince charming mo. Tumatawang pagtatanong ni Mark. Hindi naman napinansin ni Kian ang mga pangaasar ni Mark. Nag-isip ito ng mga paraan kung paano niya makukuha ang buong atensyon ni Bea at ano ang kanyang dapat gawin para makita ang iba't ibang emosyon na pinapakita ni Bea sa mga bata. Mama, ang hirap naman pong mag-plus. Kaya nga po mama alam naman na po namin magbilang. Nakangusong pagrereklamo at sabi nga nila Kurt at Kate sa ina. Magsasalita na sana si Bea nang biglang dumating si Kian. Nakahanap kasi ito ng oras para umuwi at sumabay sa kanila sa pagtanghalian. Nagulat naman ang mga bata, sobrang namimiss na rin kasi nila ang kanilang ama. Matapos kasi ang kasal, ay parati na lamang si Kian sa opisina at marami itong tinatapos. Wala namang effect kay Bea ito, hindi ito natuwa o hindi man lang ito nagulat. Kumain na ba kayo? Hindi pa, kakain pa lang. Sagot nga ni Bea. Mabuti naman kung ganon. Tara at sabay-sabay na tayong kumain. Okay, sad nga ni Bea. Napangiwi naman sa inis si Kian kay Bea. Para kasing walang ganang makipag-usap ni Bea kay Kian, ngunit sa kanyang harapan ay muli niyang nakita ang pag-iba ng pakikitungo ni Bea sa mga bata. Kambal, maghugas muna ng mga kamay ha, pagkatapos ay umupo na kagad rito. Opo, Mama. Masayang sigaw naman ng Kambal. Napangiti na lang si Bea. Ilang linggo pa lang sila nagsasama ng Kambal ay sobra-sobrang pagmamahal na ang kanyang nararamdaman sa mga bata. Alam niyang hindi ang Kambal ang anak niyang matagal nang wala. Pero sa kabila ng lahat ay tinuturing niyang sa kanya mismo nanggaling ang Kambal at buong puso niya itong minamahal. Ang problema lang ay si Kian. Kahit anong paghaharang niya sa kanyang puso ay minsan nararamdaman nito ang pagwawala ng kanyang dibdib sa tuwing naririnig si Kian. Kaya naman hindi man lang niya makausap ng maayos si Kian at agad na tinatapos ang kanilang pag-uusap. Dahil sa nangyari sa nakaraan ni Bea ay hindi nito magawang magtiwala at magmahal ng panibago. Ngunit kay Kian ay may kakaiba itong nararamdaman, lalo na kapag nakikita ang malalalim na pagtingin sa kanya ni Kian. Paulit-ulit na sinasabi ng kanyang puso na ibaba na ang harang, ngunit sa kanyang isipan ay sinasabi nitong katulad rin siya ng kanyang dating kasintahan. Naririnig ko lang ng buo ang boses mo kapag kausap mo ang mga bata. Ganun ba? Hindi naman. Sagot nga ni Bea. Minsan nga naiisip ko na lang na iniiwasan mo ko eh. Unless, iniiwasan mo nga talaga ako. Tanong nga ni Kian ng deretsahan. Ha? Bakit naman kita iiwasan? Ewan ko, pakiramdam ko lang. Napalunok na lang ng kaba si Bea at agad na tinalikuran si Kian. Hindi nito inaasahan na matalas pala ang pakiramdam ni Kian. Agad na inasikaso ni Bea ang Kambal
habang si Kian naman ay masayang pinapanood ang kanyang mag-iina. Sa hindi maintindihang paraan ay pakiramdam nito na siya ay buong buo sa tuwing nakikita niya ang kanyang pamilya kahit nakinasal lamang sila ni Bea dahil sa sarili nilang interest. Isa-isang hinalikan ni Kian ang mga noo ng kanyang kambal na anak. Nagtakatinginan naman sina Bea at Kian. Kinakabahan na napapaisip si Kian kung hahalikan niya ba ang kanyang asawa, ngunit nawalan ito ng lakas ng loob. Aalis na sana itong si Kian nang biglang hinila ng isa sa kambal ang kanyang damit. "Bakit anak?" tanong nga ni Kian. Hindi mo po ba halikan po si Mama? Curious na tanong nga ni Kurt. Oo nga, Papa. Bakit ayaw mo po ba kay Mama? Nagtatakang tanong naman ni Kit. Ako? Hindi na. Bakit naman ako hahalikan ng papa niyo? Pautal-utal naman na saad ni Bea. At nakatingin nga ng malalim kay Kian. Namilog ang mga mata ni Kian simula noong nagsama sila ni Bea sa iisang buong matapos ang kanilang kasal ay tanging simpleng tawa at ngiti lamang ang kanyang nakita kapag kaharap lamang ang mga bata. Pero sa mga oras na iyon ay napabilis ang tibok ng puso ni Kian dahil nakita niya ang namumulang si Bea at nahihiya. Mas lalong pinabilis ang tibok ng puso ni Kian nang nakita niya ang pasulyap-sulyap na tingin ni Bea sa kanya. Iniisip kasi ni Bea na wala naman sigurong masama na halikan siya ng kanyang asawa kahit na para sa mga bata lang, ngunit hindi niya mapigilan ang kiligin sa kanyang kaloob-looban. Dahan-dahan na hinila ni Kian si Bea mula sa kanyang bewang. Mas lalong namula naman si Bea at nang nakita ni Bea ang papalapit na mukha ni Kian ay bigla itong napanguso at napapikit ng madiin. Laking gulat na lang ni Bea na hinalikan siya ni Kian sa gilid lamang ng kanyang mga labi. Napanguso na lang si Bea patago, ngunit napansin pa rin iyon ni Kian. Sahad tuloy ng lalaki? Gusto mo ba na sa labi ka ikis? Pwede naman. Akmang hahalikan muli ni Kian si Bea nang bigla itong tinulak sa mukha ni Bea. Hoy, bakit mo naman gustong mahalikan ako sa lips? Kaharap natin ng mga bata o ano ka ba? Inilapit naman ni Kian ang kanyang bibig sa tenga ni Bea at huminga ito doon. Nagsitayuan ang balahibo ni Bea nang naramdaman ang hininga ni Kian sa kanyang balat. Napangiti naman si Kian, napakasaya ng kanyang pakiramdam dahil sa wakas ay may effect na ito kay Bea. Sa wakas ay may pinapakita ng reaksyon at emosyon si Bea sa kanya. Mamayang gabi na lang natin ituloy ang gusto mo aking asawa kapag hindi na natin kaharap ang mga bata. Saad ni Kian. Ni isang balak wala ako no, kaya tigilan mo nga ako. Mama, bakit po? May secret po ba kayo ni Papa na away po sa amin? Mama, may sakit ka po ba? Color red po yung mukha mo oh. Curious na tanong nga ni Kit at naghahalalang sigaw naman ni Kurt nang magkasunod. Natawa naman si Kian, tuwang-tuwa ito sa lahat ng nangyayari na mas lalong nagpamula sa mukha ni Bea. Muling hinalikan ni Kian sa noo si Bea na ikinagulat naman nito at nagpaalam na. Sa mga sumunod na araw ay dahil sa mga pangungulit at panglalandi sa kanya ni Kian ay hindi na nagawang magpakaseryoso ni Bea. Lagi na lang itong nahihiya sa tuwing kaharap niya si Kian. Naiinis na nga ito sa kanyang sarili dahil nagpapadala ito sa mga pagbibiro ni Kian. Hindi na lang alam ni Bea na nahuhulog na sa kanya si Kian. Minsan nga ay nahuhuli pa ni Mark si Kian na tumatawa mag-isa sa kanyang opisina kakaisip sa mga cute na reaksyon ni Bea kay Kian. Hindi ko akalain na ang pagbibiro ko ay darating sa ganito. Ang halin boss, ang paghulog mo sa asawa mo? Nakangising pagtatanong pa nga ni Mark na tila inaasar nga ang lalaki. Nagulat naman si Kian sa biglang pagsulpot ni Mark sa kanyang harapan. Hindi man lang nito napansin
ang pagpasok ni Mark sa kanyang opisina. Pakiramdam tuloy nito ay sinasakop na ni Bea ang kanyang buong pag-iisip na hindi na ito makapag-focus sa kanyang trabaho. Pati na rin itong si Bea ay halos mabaliw na sa kakaisip kay Kian. Hindi nito matanggap kung bakit niya laging nai-imagine ang paglapat ng bibig nilang dalawa ni Bea. Nang napatulog na ni Bea ang mga bata, ay agad na napainom ito. Inom ito ng inom dahil sa inis sa kanyang nararamdaman. Hindi talaga niya matanggap na merong lalaking nakapagwasak ng pader sa kanyang puso nang ganun-ganun na lang. Hinding-hindi na ako magpapa-apekto sa kanya. Hindi na talaga. Kala niya Kinabukasan ay nanindigan si Bea. Sa kanyang pangako sa sarili, hindi na ito nagpatinag sa mga panlalambing sa kanya ni Kian. Dahil sa hindi pagpansin ulit ni Bea kay Kian, ay naisipan nito na bumili ng bulaklak. Malawak ang ngiti nitong umuwi na may daladalang napakalaking bouquet. Wow, Papa, ang laki naman po niyan. Para kay Mama po ba yan, Papa? Masayang tanong naman nila Kurt at Kit. Tumango-tango naman si Kian. Oo, para kay mama niyo ito. Asan ba ang mama niyo? Magsasalita na sana ang mga bata nang biglang dumating sa sala si Bea na may hawak na merienda ng mga bata. Walang emosyong binati ni Bea si Kian at agad na binali ng kanyang atensyon sa kambal. Nakangiti pa nga itong si Bea habang pinagmamasdan na kumakain ang kanyang mga anak. Napanguso naman sa inis si Kian dahil sa hindi pagpansin sa kanya ni Bea. Lumapit si Kian kay Bea at hinalikan ito sa pisngi, ngunit walang naging reaksyon si Bea. Kahit na sa kanyang kaloob-looban ay nagwawala na ang kanyang dibdib sa presensya ni Kian. Sinubukan muling lambingin ni Kian si Bea, ngunit wala itong reaksyon at tanging narinig niya lamang sa kanya ay simpleng, "Okay lang." Aking asawa, nagsisilbing ilaw sa aking buhay na madilim. Nang nakita ko itong bulaklak, agad kong naalala ang iyong kagandahan, kaya naman binili ko ito para sa iyo. Sad pa nga ni Kian at parang nagtutula pa nga talaga. Nakatingin lamang si Bea kay Kian, kunot noong napaisip si Kian kung ano pa ang dapat niyang gawin. Walang emosyon itong nilagpasan ni Bea na nagmamadaling pumunta sa kanilang kwarto, ngunit hinabol ito ni Kian at lumuhod. Walang emosyong kinuha ni Bea ang bulaklak. "Thank you. At sa susunod hindi mo na ako kailangan bilhan pa ng ganito. Hindi ako mahilig sa bulaklak." Malamig na nagsalita si Bea at hindi na kinausap muli si Kian. Magsasalita pa sana si Kian, ngunit mabilis na naglakad si Bea papasok sa kanilang kwarto. Agad na nilok ni Bea ang kwarto at napasandal sa pintuan. Hingal na hingal ito dahil pag-akyat niya sa hagdan ay agad itong tumakbo papasok sa kanilang kwarto ni Kian. "Delikado yon. Konti na lang manlalambot na naman ako." Sad nga ni Bea. Samantalang si Kian ay natulala sa hindi pagpansin sa kanya ni Bea na parang wala lang ito. Pinagtawanan naman ng kambal ang kanilang ama. Papa, wala kang originality. Ginaya mo po yung pinanood natin kagabi. Kaya nga, Papa, tignan mo. Hindi tuloy natuwa si Mama. Natatawang pangasar naman na sabi nila Kit at Kurt. Napasimangot naman si Kian. Habang nakahiga sila sa kama ni Bea, ay nakatitig lamang ito kay Bea na pilit na sinusubukang matulog. Pero dahil sa pagtingin sa kanya ni Kian, ay hindi niya magawa-gawang makuha ang kanyang antok. "May gusto ka bang sabihin?" Tanong nga ni Bea. "Wala ba talagang epekto ang kagwapuhan ko sa'yo?" Tanong ng deretsahan naman ni Kian. "Ano ka ba? Kahit sino namang babae hindi maapektuhan ng pagbibiro mo. So ibig mong sabihin, kapag ipaparamdam ko ang sensibilidad ko sa'yo, maniniwala ka na sa akin? May pag-asa na ba ako?" Tanong nga ni Kian. Agad namang minulat ni Bea ang kanyang mga mata para sana harapin si Kian. Habang sila ay nag-uusap,
Ngunit laking gulat na lang nito na nakitang napakalapit na ng mukha ni Kian sa kanya. Bumilis na naman ang tibok ng puso ni Bea at iniisip na delikadong-delikado ang sitwasyon. Dahan-dahang nilapit ni Kian ang kanyang mukha at hinalikan si Bea. Ang mahigpit na paghawak ni Bea sa kumot ay unti-unti niya nang nabibitawan sa simpleng paghalik ni Kian sa kanya. Marahan na kinagat ni Kian ang ibabang labi ni Bea at tiningnan ng seryoso sa mga mata si Bea. Napalunok naman si Bea, ngunit sa huli ay ipinikit niya muli ang kanyang mga mata at binuksan ang kanyang bibig para bigyan ng access si Kian. Napangiti naman si Kian at hinalikan muli si Bea ng malalim. Napahawak naman si Bea sa batok ni Kian habang sila ay naghahalikan na dalawa. Nang naramdaman na ni Kian ang pag-init ng kanyang katawan, ay unti-unti niyang binagalan ang paghahalik kay Bea at unti-unti itong tinigil. Nginitian ni Kian nang napakalawak si Bea at hinalikan sa noo. Matulog na tayo at baka hindi ko mapigilan ang sarili ko. Sad nga ni Kian. Tahimik na tumango si Bea at tinalikuran na si Kian. Ang balak nilang matulog ay hindi matuloy-tuloy dahil mulat na mulat ang kanilang mga mata kakaisip sa halik na nangyari sa kanilang dalawa. Hindi naman na napigilan ni Kian ang sarili at kinausap na si Bea. Ngayong pinakita ko na ang sinseridad ko, naniniwala ka na ba na hindi ako basta-basta nagbibiro lamang sa mga pinapakita ko sa'yo? Napailing si Bea. Hindi ko alam. Paano hindi mo alam, Bea? Nagugulo ang tanong pa rin ni Kian at talagang kinukulit nga ang babae. Huminga ng malalim si Bea at tuluyan ng ibinaba ang pader na kanyang pilit na inihaharang sa kanyang puso. Nangungusap ang mga mata ni Bea na hinarap si Kian at tiningnan sa kanyang mga mata. Namumula ito at pilit na inilalabas ang kanyang gustong sabihin. Ha? Hindi ko alam kasi kulang ang pinaramdam mo. Hindi ko naman kaagad na malalaman kung seryoso ka. Sa ganun kaikling. Hindi naman na natapos ni Bea ang kanyang sasabihin dahil sa muling pang-akin ni Kian sa kanyang mga labi. Malalim at puno ng pagsasabik ang naging halikan ng dalawa. Binitawan na ni Bea nang tuluyan ang kumot at pinulupot ang kanyang mga kamay sa leeg ni Kian. Sa gitna ng kanilang halikan ay pinosisyon na ni Kian ang kanyang sarili sa ibabaw ni Bea. Itinigil ni Kian ang halikan at tinignan ng mabuti si Bea. Tatanungin niya sana ito kung talagang okay lang sa kanya, ngunit hinila muli ni Bea ang mukha ni Kian at hinalikan ito. Napangiti naman si Kian sa gitna ng kanilang halikan. Isa-isang tinanggal na ni Bea at Kian ang kanilang mga damit habang sila ay naghahalikan. Agad na naglakbay ang kamay ni Kian sa dibdib ni Bea na mas lalong nagpainit kay Bea. Hindi aakalain ni Bea na mararamdaman niya ang ganong klaseng pakiramdam. Pakiramdam niya sa mga oras na iyon ay merong kuryente sa bawat haplos ni Kian sa kanyang katawan. Pinaunlanan naman ni Kian ng halik ang buong katawan ni Bea hanggang sa napunta siya sa legs ni Bea. Napaungol ng malakas si Bea dahil sa napakasensitibong pakiramdam nito sa kanyang legs. Napangiti naman si Kian. Gustong-gusto nitong nakikita ang mga emosyong lumalabas kay Bea dahil sa kanya. Sinakop ng bibig ni Kian ang ibabang parte ni Bea. Ito ang tuluyan ng nagpabaliw kay Bea. Malakas na mga ungol ang tanging maririnig sa kwarto nila Kian at Bea. Kian, sandali. Hindi ko na mapigilan baka... Napasinghap ng malakas si Bea at hindi na natuloy ang kanyang sasabihin nang mas lalong binilisan ni Kian ang paggalaw ng kanyang dila hanggang sa nailabas na ni Bea ang dapat
mailabas. Hingal naman si Bea, ngunit agad na nakalimutan nito ang kanyang pagod na nararamdaman nang nakita ang armas na tinatago ni Kian. Namilog ang kanyang mga mata at napapaisip kung kakayanin niya ba ang laki. Hindi ba ako mawawasak dyan? Sad pa nga ni Bea, masisiraan ka lang ng bait ngayong gabi. Pagbibiro naman ni Kian. Gulat na tinitignan ni Bea si Kian na malawak na nakangisi. Nilaro na muna ni Kian ang kanyang armas sa ibabang parte ni Bea bago niya ito dahan-dahang pinasok. Napamura naman si Kian nang paulit-ulit hanggang sa tuluyan niya nang naipasok ang kanyang sarili kay Bea. Sa una ay dahan-dahan na binabayo ni Kian si Bea. Doon pa lang ay napapaungol na nang paulit-ulit si Bea. Ngunit nang biglang nilakasan at binilisan ni Kian ay doon naman napalakas ang ungol ni Bea. Dahil sa mga ungol ni Bea, kay Kian ay mas lalong umiinit ang pakiramdam ni Kian kaya mas lalo itong nagaganahan sa pagbabayo. Pakiramdam ni Kian sa mga oras na iyon ay parang musika ang ungol ni Bea. Nagpatuloy ang dalawa sa kanilang pag-iisang puso hanggang sa mismong katawan na nila ang kusang bumigay. Kinabukasan ay bakas sa pakikitungo ni Bea at Kian sa isa't isa ang kanilang pagiging sweet. Ang gaan-gaan ng pakiramdam ni Kian na pwede na itong lumipad sa sobrang saya na nararamdaman. Dahil sa kanilang pagiging sweet ay naapektuhan ng dalawa ang kambal. Tuwang-tuwa ang dalawa dahil iniisip nila na magkasundo na ang kanilang magulang. Hindi ka ba papasok sa trabaho? Tanong nga ni Bea. Nako, ang sarap naman ng ganito. Ikaw na ang kusang kumakausap sa akin ng lambing pa ng pananalita mo. Pwede na akong mahimatay nito sa sobrang tuwa. Alam mo ikaw, matagal ko nang napapansin ang corny mo. Natatawang saad na nga lamang ni Bea. Pero ang corny na asawa mong to ang nagpabaliw sa'yo kagabi. Malakas na hinampas ni Bea si Kian sa braso na ikinatuwa naman ni Kian. Namumulang nahihiya si Bea dahil iniisip nito na baka may makarinig sa sinasabi ni Bea. Simula noon ay pati si Mark ay napapansin na ganap ng mag-asawa sina Bea at Kian. Makikita mo rin ang pagmamahalan nila Bea at Kian. Si Kian naman ay masaya na dahil sa wakas binuksan na ni Bea ang kanyang sarili ng tuluyan para kay Kian. Ngunit sa kabila ng kanilang kasiyahan ay parating napapanaginipan ni Bea ang kanyang dating kasintahan, ang ama ng kambal niyang anak. Napapanaginipan nito ang araw na tinakas ng kanyang ex ang kambal sa hospital dahil sa hindi nito pagpayag sa kasalan nilang dalawa. Nang pinahanap ni Bea ang kanyang mga anak, ay nabalitaan nitong naaksidente ang kotse at patay na ang kanyang kasintahan. Sinabi rin sa kanya na dahil sa pagsabog ng kotse at maliit na katawan ng mga sanggol, ay baka tuluyan ng nasunog ang kanilang katawan kaya hindi nila mahanap ang bangkay ng kambal na anak ni Bea. Samantalang si Kian naman ay hindi maalis sa kanyang isipan ang balat na kanyang nakita sa likuran ni Bea. Parehas na parehas kasi ito sa balat ng kambal na kanyang nakita sa tuwing pinapaliguan niya ito. Dahil si Kian ang kasabay ng kambal sa pagligo ay hindi pa ito nakikita ni Bea. Isang gabi ay mas grabing bangungot at nagparamdam kay Bea at napasigaw ito habang nakatulog. Dahil dito ay nagising si Kian at pilit na ginigising si Bea. Maawa ka, huwag ang mga bata. Parang awa mo na, mga anak ko. Bea, gumising ka. Nananaginip ka. Saad naman ni Kian habang nag-aalala. Malakas na napasinghap si Bea. Nang nagising ito, ramdam na ramdam pa rin nito ang pagtangay ng kanyang anak at ang binalita ng pagkamatay
ng kanyang kambal na anak. Humagulgol sa pag-iyak si Bea. Niyakap naman ito ni Kian habang punong-puno ng pag-aalala. Nang nagawang kumalma ni Bea, ay agad na kumuha ng gatas si Kian at ibinigay kay Bea. Kumusta ng pakiramdam mo? Nag-aalalang tanong nga ni Kian. Ayos na ako, salamat. Bea, hindi naman sa nangimasok ako pero asawa mo ko. Kung ano man ang gumagambala sa'yo, sa isipan mo, sabihin mo sa akin na tutulungan kita na humanap ng paraan kung ano man yan. Napailing-iling si Bea, pero hindi ko alam kung saan magsisimula. Take your time. Hindi ako mawawala sa tabi mo. Sad naman ni Kian. Matagal na napaisip si Bea, ngunit sa tuwing tinitignan niya ang mga mata ni Kian, ay may kakaiba itong binibigay na pakiramdam kay Bea. Pakiramdam ni Bea ay safe ito at mapagkakatiwalaan niya ng buo ang kanyang asawa. Huminga ng malalim si Bea para humugot ng lakas ng loob. Doon ay napag-isipan na ni Bea na aminin ang kanyang nakaraan kay Kian. May matagal akong kasintahan. Nagkaroon kami ng anak na kambal. Nung nabuntis niya ako, niyaya niya ako magpakasal ngunit hindi ako pumayag sa kasal dahil sa kanyang pananakit. Pambababae at adik sa kanyang bisyo. Nung nabuntis ako, naisipan ko ang makipaghiwalay na sa kanya bago pa ako manganak. Akala ko okay na noong naghiwalay kami dahil sa pagtanggi ko sa kasal na kanyang inalok. Pero isang araw, nang panganak na ako, kinuha niya ang aming anak. Hinang-hina ako noon dahil kambal ang anak ko, kaya kahit sinubukan ko siyang habulin, hindi ko nagawa. Nagulat nga si Kian sa kwento ni Bea. Asan ang mga anak mo? Punong-puno ng awa si Kian. Alam na nito ang kalalabasan ng kwento. Either nawala ang kanyang anak o inilayo na ng dati niyang kasintahan at hindi na muli nakita. Nanginginig ang mga labi ni Bea sa gusto niyang sabihin. Hanggang sa mga oras na iyon ay hindi niya pa rin matanggap ang pagkawala ng kanyang mga anak. Lasing na nagmamaneho ang dati kong kasintahan hanggang sa nabunggo sila at sumabog ang sasakyan. Tanging ang katawan lang ng dati kong kasintahan ang natagpuan. Ang sabi sa akin, dahil maliit lamang ang masanggol ko, ay tuluyan nang nasunog ang kanilang katawan. Pero hindi na na-recover pa. Malungkot na tinignan ni Kian si Bea. Ngayon alam na niya ang rason kung bakit napakatigas ni Bea at halos walang emosyong mailabas. Yun pala ay nawala ang kanyang sarili sa pagkawala ng kanyang mga anak. Niyakap na lamang ni Kian si Bea, wala itong mahanap na sapat na salita para sabihin sa asawa. Humahagulgol sa pag-iyak si Bea habang yakap-yakap si Kian. Tahimik na dinamayan naman ito ni Kian, ngunit biglang naalala ni Kian ang kambal niyang anak. Iniisip nito na baka sina Kurt at Kit ang tunay na anak ni Bea dahil sa balat na nakita ni Kian sa katawan ng kambal na kapareha ni Bea. Nang nagawang patulugin na ni Kian si Bea matapos itong mapagod sa kakaiyak, ay kinuha ni Kian ang toothbrush ni Bea at ng mga bata. Pagpasok nito, kinabukasan sa trabaho ay dumaan muna ito sa hospital para ipasagawa ang DNA test result. Iniisip nito na kapag si Bea ang tunay na ina ng kambal, ay tiyak na matutuwa si Bea at ang mga bata. Gusto nga nitong sabihin kaagad sa kanyang pamilya pero ayaw niyang paasahin ng basta-basta si Bea. Nagtatakang tiningnan naman ni Eliza si Kian sa hospital sa mga kilos kasi ni Kian ay parang may importante itong ginagawa. Sinubaybayan ni Eliza si Kian mula sa malayo at inantay muna itong umalis. Ginawa lahat ni Eliza ang kanyang makakaya para malaman kung ano ang ipinunta ni Kian sa hospital. Tinanong nito kung kailan lalabas ang resulta at pinilit niya ang kanyang kakilala sa hospital. Nakuhanan siya
ng kopya ng resulta ng DNA. Samantalang si Bea ay naman nagtataka sa kinikilos ni Kian dahil ilang araw niya na itong nakitang balisa. Nang nakahanap ng tiyempo si Bea, ay agad niyang tinanong ang iniisip ni Kian. Iniisip ko lang na, paano kung nabuhay ang kambal at nahanap mo sila? Iiwan mo ba kami? May magbabago ba sa atin? Sunod-sunod na tanong nga ni Kian. Napailing-iling naman si Bea. Siyempre wala. Kung sakali mang mahanap ko ang aking mga anak, hindi ko iiwan ang mga anak natin. Masyado ko nang mahal sina Kurt at Kit para iwan pa sila. Ikaw, kaya mo bang tanggapin ang mga anak ko kung sakali? Ngumiti naman si Kian at hinawakan ng kamay nito. Oo naman. Niyakap na lang ni Kian si Bea. Masaya nga itong si Kian dahil kahit na malaman man ni Bea na ang kambal nilang anak ay ang mga anak niyang nawala sa kanya, ay hindi ito mawawalan ng lugar sa buhay nila. Sa mga sumunod na araw ay masayang nagsama ang magkapamilya. Lagi na ring nakikipag-usap si Bea kay Kian. Pakiramdam nga ni Kian ay ibang tao ang kanyang pinakasalan sa kanyang kaharap ngayon. Masayahin na at tuluyan nang nag-open up si Bea sa kanya. Minsan nga ay nagugulat itong si Kian dahil nilalambing na rin siya ni Bea, kaya lagi niya itong hindi pinapakawalan buong gabi. Naging masaya ang pamilya nila Bea at Kian. Lalong-lalo na ang kanilang kasal, ngunit sa isang iglap ay nagbago ang lahat dahil sa panggugulo ni Eliza. Nang natanggap ni Kian ang resulta ay natuwa ito at naging excited na ipaalam kay Bea na ang kambal ay ang tunay niyang mga anak na inakala niyang patay na. Samantalang naunahan ito ni Eliza, kaya naman nagkagulo-gulo na ang lahat. Buti na lang at nakasalubong kita rito sa mall. Masungit na sabi ni Eliza kay Bea na abala sa pagbibili ng gamit para sa kambal. Noong una ay hindi ito maalala ni Bea, ngunit nang binanggit ni Eliza kung sino siya ay naalala niya ang muntik niyang pananakit sa kambal niyang anak. Ano naman kung nakasalubong mo ko? Sad naman ni Bea. Nakaising sabi naman ni Eliza, wala lang, gusto lang sana kitang kamustahin. Nag-aalala kasi ako sa iyo lalo na't nalaman kong namatayan ka ng mga anak. Tila nangaasar pa nga na saad nito. Nagtaka naman kaagad si Bea kung paano nalaman ni Eliza ang tungkol sa bagay na iyon. Pagkakaalala niya ay konting tao lang ang nakakaalam ng kanyang nakaraan. Dumilim ang ekspresyon ni Bea at marahas na hinila si Eliza sa braso papunta sa isang banda sa mall na walang masyadong tao. Saan mo yan nalaman? Takang tanong tuloy ni Bea. Diyan lang. Piniimbestiga kita matapos kong malaman ang ginawa ni Kian. Alam mo ba na ang kambal na inaakala mong nawala ay nasa tabi mo lang? Alam mo ba na habang nagluluksa ka sa pagkawala ng iyong mga anak na buhay naman, ay alam ito ng asawa mo? Tumawa-tawa pa nga si Eliza. Kaawa-awa ka naman. Saad muli nito. Masaya si Eliza sa nangyayari dahil sa wakas ay makakabawi siya kay Kian na hindi siya pinili bilang kanyang asawa at kay Bea dahil sa pagiging asawa lamang ito ni Kian. Matapos kasi nitong malaman ang resulta ng DNA ay nagtaka itong si Eliza at naghakot ng impormasyon para malaman ang nakaraan ni Bea. Totoo ba yung mga sinasabi mo? Nangingilid ang luhang tanong nga ni Bea. Bakit hindi mo tanungin ang asawa mong malihim? Kawawa ka naman talaga, Bea. Hindi mo siguro inakala, ikaw pala ang tunay na ina ng kambal na inakala mong magiging stepmother ka lang. Mas lalong hindi mo siguro inakala na ang lalaking pinakasalan mo ay niloloko ka lamang pala. Tinawanan ni Eliza si Bea na hindi na napigilan ang kanyang mga luha. Nang nakita ni Eliza na wala na siyang mapapala kay Bea na balisa habang umiiyak,
ay napangiti na lang ito at naging proud sa kanyang ginawa. Pagka-uwi ni Bea ay lumuluha itong tinignan ang kambal na masaya siyang sinalubong. Niyakap niya ito ng napakahigpit at pinaliguan ng mga halik sa muka at ulo. Natawa na lang ang kambal dahil sa biglaang paglambing ng mga bata sa kanila. Pagka-uwi ni Kian ay excited nitong hinanap ang kanyang asawa. Nakita na lamang niya ito sa kanilang kwarto na umiinom mag-isa sa balkoni nila. Nagtaka naman si Kian at napag-isipan na may nangyaring di maganda kay Bea dahil sa kanyang itsura. Malamig dyan sa labas Halika na, mag-jacket ka. Masuyong saad nga ni Kian. Paano mo nagawa sa akin to, ha? Pinano mo bang lahat? Galit na tanong ni Bea. Napakunot na si Kian. Ano bang sinasabi mo? Ano bang ibig mong sabihin, ha? Ang kambal ng mga anak natin ay ang kambal ng mga anak ko na inakala kong patay na. Paano mo nalaman? Tanong ni Kian. So wala ka talagang balak ipaalam sa akin to? Naguguluhang tiningnan ni Kian si Bea. Naguguluhan ito kung paano nalaman kaagad ni Bea ang balita na tunay niyang anak ang kambal. Iniisip ni Kian kung may pinagsabihan ba ito, pero wala itong maalalang kinausap niyang ibang tao tungkol sa DNA test. Gusto ko lang malaman kung paano mo nalaman ang lahat ng yan. Kakakuha ko pa lang naman ang resulta kaninang umaga. Sasabihin ko naman sa iyo sana. Sasabihin? Baka naman matagal mo na talagang alam. Kailan mo pa ako niloloko? Tanong ni Bea. Anong niloloko? Hindi kita niloloko, Bea. Ni minsan hindi ko naisip na lokohin ka. Maniwala ka sa akin, kanina ko lang nalaman ng mga anak natin ay ang kambal na nawala sa'yo. Paano ko maniniwala sa'yo? Kanina mo lang nalaman pero sabi ni Eliza matagal mo nang alam. Nagtaka si Kian. Eliza? Ni minsan hindi nga kami nag-usap ni Eliza. Huwag mo akong gawing tanga. Hanggang kailan ka ba talaga magsisinungaling sa akin Parehas lang ba talaga kayo ng ex ko? Sinubukang lapitan ni Kian si Bea para lambingin ito, ngunit masyadong galit si Bea. Hindi na nito alam kung pagkakatiwalaan niya pa ba si Kian o hindi. Kabadong-kabado si Kian sa ipinapakitang galit sa kanya ni Bea. Gulong-gulo ito at kabadong baka iwan siya ni Bea kasama ang mga bata kapag hindi niya ayusin ang kanilang hindi pagkakaintindihan. Maniwala ka naman sa akin, Bea. Wala akong intensyon na itago sa iyo ang bagay na yan. Alam ko kung ano ang pinagdadaanan mo kaya hindi ko balak saktan ka. Isa pa yan. Ikaw lang ang pinaglabasan ko ng bagay na yan mula sa aking nakaraan. Pero paano nalaman ni Eliza? Ang sabihin mo matagal na kayong nagkikita nang hindi ko alam. Paano lamang nalaman ni Eliza ang mga bagay na yan? Ikaw lang naman nakakaalam kung hindi kayo malapit sa isa't isa. Hindi makapagsalita si Kian. Hindi na nito alam ang kanyang sasabihin. Alam rin nito na kahit anong sabihin niya para ipaglaban ang kanyang sarili ay hindi na ito papasok kay Bea dahil sa kanyang galit. Pinilit na lumapit ni Kian kay Bea kahit na pinagtataboy niya na ito. Hindi gusto ni Kian na mapalayo muli ang loob ni Bea sa kanya matapos niyang ibaba lahat ng pader na kanyang itinayo sa kanyang puso. Masaya na sila, pero bakit ganun ang nangyayari? Sobrang takot na takot si Kian, na kaya kahit anong sabihin ni Bea na umalis siya at paghahampas sa kanyang katawan, ay niyakap niya pa rin si Bea. Walang namamagitan sa amin ni Eliza. Minsan ko lang siya nakita. Yun ay noong nagpakilala siya na gustong maikasal sa akin. Nagluksa ako ng napakatagal, Kian. Pero bakit mo pinagkait sa akin ang katotohanan na makilala ang anak ko? Buong akala ko'y patay na sila. Alam mo ba ang pakiramdam nun, ha? Alam ko, Bea. Alam ko. Pero sana maniwala ka naman na wala akong intensyon na saktan ka. Dahil lang dito, walang namamagitan sa amin ni Eliza at wala akong pinagsabihan ng nakaraan mo. Pati ang bagay na ikaw ang tunay na ina
Nang kambal ay ngayon ko lang nalaman. Paniwalaan mo naman ako, Bea. Nagmamakaawa ako sa'yo. Hindi ko kaya. Kailangan ko muna ng oras para mag-isip. Saad naman ni Bea. Namilog ang mga mata ni Kian. Hindi nito matanggap na napalayo agad ang loob ni Bea sa kanya. Kahit anong ginawa ni Kian na pagmamakaawa ay hindi na ito pinansin ni Bea. Kinuha nito ang kanyang mga gamit at lumipat sa ibang kwarto. Nalulungkot si Kian na nagkaroon ng hidwaan sa kanilang relasyon. Sa mga sumunod na araw ay hindi na muli kinausap ni Bea si Kian. Kahit anong subok ni Kian makipag-usap dito. Nagtataka na rin ang kambal nilang anak kung bakit biglang nagbago ang pakikitungo ng kanilang mga magulang. Mama, magkakalit po ba kayo ni Papa? Hindi po ba hindi maganda ang nag-aaway po, Mama? Nakangusat malungkot pa nga na tanong nila Kurt at Kit. Pagpasensyahan niyo na muna kami ni Papa ha. Hindi lang kami magkaintindihan talaga. Patawarin niyo kami anak. Sad pa nga ni Bea. Kung dati ay walang emosyong hinaharap at nakikitungo si Bea kay Kian, ngayon ay puno ng galit ang mga paningin ni Bea kay Kian. Parang sinasaksak ng paulit-ulit ang puso ni Kian sa tuwing pinaparamdam ni Bea na galit ito kay Kian. Mas lalong naglulumo si Kian nang nakikita niyang masaya ang mag-iina. Hindi naman magawang makihalubilo ni Kian dahil natatakot ito na kapag siya ay lumapit sa mga ito ay masisira lamang ang kanilang kasiyahan. Ilang subok pa rin ang ginawa ni Kian para malambing ang asawa at humingi ng tawad kahit na alam niyang wala siyang ginawang mali. Pero kahit anong gawin at sabihin nito ay tuluyan ng nasira ang samahan nila ni Bea. Mama, bakit po laging wala si Papa? Hindi na po siya nakikipaglaro sa atin dati-rati po. Lagi niya kaming nilalaro ni Kambal. Ayaw na ba sa amin ni Papa, Mama? Malungkot nga at naiiyak na sabi nila Kurt at Kit. Hindi totoo yan mga anak. Alam niyo namang mahal na mahal kayo ng ama niyo. Marami lang talaga siyang ginagawa sa trabaho. Pagdadahilan naman ni Bea. Nalulungkot naman si Bea na nakikitang nangungulila ang kanyang mga anak kay Kian. Isang araw ay minuminutong kinukulit ng Kambal ang kanilang ina para puntahan ng ama. Hindi kasi umuwi si Kian nang 2 araw na pati si Bea ay nag-aalala. Sa totoo niyan ay sa opisina na nanirahan si Kian, hindi nito kayang harapin ang mag-iina dahil nasasaktan ito. Pakiramdam ni Kian ay nawalan nito ng lugar sa buhay ng mag-iina. Kahit na miss na ni Kian ang Kambal at si Bea ay ayaw na nitong makadagdag sa sakit na naramdaman ni Bea kaya siya na ang mismong umiwas. Tanging pagtingin na lang sa litrato ng Kambal ang nagagawa ni Kian. Mama, please. Gusto lang po namin makita si Papa. Umiyak na sabi ni Kit. Pati na nga si Kurt ay kinukulit na nga rin ni Bea. Napuntahan ang kanilang ama. Napabuntong hininga na lang si Bea at pumayag sa kagustuhan ng Kambal. Pinagluto rin ni Bea si Kian nang makakain nito para maging rason niya sa kanilang pagpunta sa opisina. Habang nasa sasakyan si Bea at Kambal ay natanong ni Bea kung paano sila nagkakilala ni Kian. Kwinento naman ng Kambal ang mga nangyari. Nagulat na lamang si Bea nang nalaman iyon. Sa mga oras na iyon ay inamin na rin ni Bea ang tungkol sa tunay na pagiging ina nito sa Kambal. Alam niyo ba na ako ang totoo niyong mama? Tanong nga ni Bea. Pero bakit wala po kayo? Bakit niyo po kami hinayaan po sa kalsada? Lagi po kaming gutom, Mama. Kung hindi namin nakilala si Papa, ay sigurado po na nasa kalsada pa rin po kami. Kaya nga po namin siya nakilala eh. Blinakmail pa nga po namin siya. Kaya muntik kaming makulong dahil wala po kaming makain. Malungkot nga nasabi ng Kambal kay Bea.
Niyakap naman ni Bea ang kambal at humingi ng tawad. Sinabi na lang nito na nawala ang kambal sa kanya at matagal niya nang hinahanap ang mga ito. Agad namang napatawad ng mga bata si Bea dahil kung hindi daw sila nawala kay Bea ay hindi nila makikilala ang kanilang papa. Namilog na lang ang mga mata ni Bea. Nakaramdam ito ng pagsisisi sa naging trato niya kay Kian. Dahil lamang sa nagpakain ito sa kanyang galit, ay hindi niya na pinakinggan si Kian at sinisi siya sa lahat ng nangyari. Kahit na ang totoo ay walang ginawang mali si Kian. Napaluha si Bea. Naiinis ito dahil kinailangan pa niyang kausapin ang kambal para ma-realize ang importansya ng kanyang asawa, hindi lamang sa kanyang buhay, pati na rin sa kanyang mga anak. Imbis na magpasalamat si Bea dahil minahal at kinupkop ni Kian ang kanyang mga anak sa mga bagay na hindi dapat isisi sa kanya. Hindi na makapag-antay si Bea na makapunta sa opisina ni Kian. Gusto niya na itong makita at makipag-ayos dahil sa totoo lang niyan ay pati siya ay na-miss ito, lalo na sa gabi. Nahihirapan itong matulog dahil hinahanap niya ang presensya ni Kian sa kanyang tabi. Samantalang si Kian ay kunot noong tinitignan ang babaeng malakas ang loob na nagpakita sa kanya. "Anong ginagawa mo rito?" Tanong nga ni Kian. "Alam mo, naisip ko nung una ay sisiraan ko lang kayong mag-asawa pero ngayon, naisip ko na gusto ko nga talaga kita. Hindi na okay ang inyong kasal, Kian. Wala ka na ring lugar para sa mag-iina. Nahanap na nila ang tunay nilang mga kadugo. Pwede mo nang hiwalayin si Bea at magsimula ng panibagong buhay. Magsimula ng pamilya na totoong para sa'yo." Desperadang sabi nga ni Eliza. Hindi makapaniwala si Kian at nag-init ang kanyang buong muka dahil sa galit. "Ano bang pinagsasasabi mo, Eliza? Matapos mo akong siraan sa asawa ko ngayon, gusto mong sirain ang pamilya ko?" "Oo, hindi kami magkadugo ng mga anak ko pero anak ko pa rin sila. Ako pa rin ang ama ng kambal. Totoong pamilya ko sila." Naiibang ka na ba? Hanggang kailan mo ipipilit ang sarili mo sa isang pamilya na hindi ka naman talaga kasama, Kian? Dahil ba sa kasal niyo ni Bea, kaya ka nagkakaganyan? Wake up, Kian! Inis na sigaw naman ni Eliza kay Kian. Dagdag pa nga nito, "Hindi mo rin ba nakikita? Disgrasyada ang babaeng yun, hindi kayo bagay." Matagal nang kinakatakutan ni Kian ang mga sinabi sa kanya ni Eliza. Natatakot ito na dahil sa galit ni Bea sa kanya ay maghiwalay sila at kunin ang mga bata. Kahit naman kunin ni Bea ang mga bata, ay pakiramdam ni Kian ay wala itong karapatan ipaglaban ng mga bata dahil si Bea lang ang totoong magulang ng mga ito. Napangisi naman si Eliza nang nakitang hindi na makapagsalita si Kian. Iniisip nito na konti na lang at mapapasa kanya na si Kian. Laking gulat na lang nito nang biglang pumasok si Bea sa opisina ni Kian at malakas na pinagsasampal ito. Nanlalaki ang mga mata ni Kian sa nangyari. Nagulat ito dahil bakit meron sa kanyang opisina si Bea. Dahil sa mga nangyayari, ay agad na kinuha ni Mark ang kambal at inilayo muna sa opisina. Mabuti na lang at sinamahan niya ang mga ito papunta sa opisina ni Kian. Sad nga ng palaban na si Bea. Ganyan ka na ba kadesperada para agawin ang asawa ko? Ano pa bang problema mo? Meron na sa'yo ang mga anak mong akala mo patay na. Tapos hindi mo pa rin pakakawalan si Kian? Wala naman ng papel sa'yo. Si Kian ah. Bakit hindi mo papakawalan? Galit naman na pagsisigaw ni Eliza. Asawa ko kasi si Kian. Siya nga man ang mga anak namin. Anong walang papel? Hindi kami mabubuong pamilya kung wala si Kian. Hindi mo lang gustong agawin ang asawa ko, Eliza, kundi gusto mo pang mawala ng ama ang mga anak ko. Pero ipaglalaban ko siya. Naiintindihan mo ba yon? Ha? Magsasalita pa sana si Eliza nang sumigaw si Kian
at nagtawag ng security. Kinaladkad paalis ng mga security si Eliza. Sinubukan pang magsalita ni Eliza, ngunit hindi na siya pinansin ng mag-asawa. Sinubukan din ni Eliza ang lumaban para saktan si Bea, ngunit hindi niya nakayanan ang lakas ng mga security. Hindi na natapos ni Bea ang kanyang sasabihin nang bigla itong niyakap ng mahigpit ni Kian. Napakahigpit ng yakap ni Kian kay Bea. Mas lalong nalungkot si Bea dahil matapos ng lahat ng kanyang pagtataboy at galit na binuhos kay Kian, ay nayayakap pa rin siya ni Kian. I'm sorry. Saad nga ni Bea. Shit's fine. Wala na yon, basta ang importante okay ng lahat. Okay na, hayaan mo na. Mahal na mahal kita, Kian. Saad na nga ni Bea. Nanlaki ang mga mata ni Kian sa pag-amin ni Bea ng kanyang nararamdaman. Agad nitong pinunas ang kanyang mga luha at hinalikan si Bea sa kanyang mga labi. Muli namang nagyakapan ang dalawa na ikinatuwa ng kambal noong tumakbo sila papasok sa opisina. Yay! Bati na sila mama at papa! Masayang sigaw ng mga bata. Lumiwanag naman ang mukha ni Kian nang nakita ang kanyang mga anak at niyakap rin ito. Kahit na nakauwi na ang mga ito, patuloy pa rin sa paghingi ng tawad si Bea kay Kian, pero ang sinasabi lang nito ay okay na ang lahat dahil ang importante sa kanya ay ang nalinis na ang kanyang pangalan. Humingi rin ng tawad si Kian dahil hindi niya kaagad sinabi ang kanyang hinala tungkol sa kambal at inantay pa ang resulta ng DNA. Ayaw lang naman nitong paasahin si Bea dahil sa kanyang haka-haka. Bumalik naman sa normal ang lahat, masaya nang nagkakasama ang pamilya. Nawala na isipan ni Kian na wala itong lugar sa mag-iina dahil lamang sa siya lang ang hindi naugnay sa kanila. Si Bea naman ay buong puso nang pinagkatiwalaan si Kian at kinalimutan ang kanyang nakaraan. Nag-focus na lang ito na pagsilbihan ang kanyang pamilya. Mas lalo ring lumalim ang pagmamahalan nila Bea at Kian ng tumagal. Sobrang lalim na kahit anong mangyari ay hindi na basta-basta masisira ang kanilang relasyon. Mama, papa, malapit na po ang birthday ni Papa Jesus. Makakatanggap na kami ng mga regalo. Excited na sabi nga nila Kurt at Kit. Ano ba ang gusto niyong regalo? Pag-isipan niyong mabuti. Tanong naman ni Bea. Darating din po ba si Santa Claus para po sa mga gusto naming regalo? Nakangiting tanong nga ni Kit. Christmas kaya meron si Santa Claus, Kit? Halika sabihin natin sa Christmas tree ang gusto nating regalo para hindi magkamali si Santa Claus. Masayang sabi ni Kurt sa kanyang kakambal at hinila na nga papunta sa harap ng Christmas tree. Sabay na pinikit ng kambal ang kanilang mga mata at hiniling ang kanilang matagal na hinihintay. Santa Claus, sana regaluhan mo po kami ng baby sister. Mahinang sabi nga ni Kit. Wag mong kalilimutan Santa Claus, sa baby sister po ang gusto naming regalo. Masayang sabi naman ni Kurt. Napangisi naman si Kian na hiniling ng mga ito ang ganon at napatingin kay Bea na hindi makapaniwala sa narinig. Paano ba yan? Baby sister daw, tara. Gawa na tayo para matupad naman ang hiling nila. Grabe naman yung paniniwala nila. Natupad na yung hiling nila, no? Ewan ko nga lang kung sister to. Nanlaki naman ang mga mata ni Kian sa gulat. Pabalik-balik ang tingin ni Kian kay Bea at sa kanyang tiyan na hinahaplos ni Bea. Natawa naman si Bea sa naging reaksyon ni Kian. Halata kasi sa itsura ni Kian na hindi ito makapaniwala sa kanyang narinig. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Kian. Ang ibig kong sabihin, hindi na natin kailangan gumawa dahil nakagawa na tayo. Sagot ni Bea. Nang ano? Nang kapatid ng kambal. Sana nga babae para magkaroon na tayo ng babae at saka matupad yung wish nila. Babae yung, ha? Kapatid? In denial pa rin si Kian at hindi pa rin makapaniwala.
Mas lalong napalakas ang tawa ni Bea sa natataranta at hindi makapaniwalang itsura ni Kian. Ayaw naman agad kasing maniwala ni Kian dahil baka nagbibiro lamang ang kanyang asawa. Pilit na pinapasok ni Kian sa kanyang isipan na buntis si Bea, ngunit hindi pa rin ito makapaniwala. Nakangiting, umiiling-iling na lang si Bea at kinuha ang kamay ni Kian at inilagay sa kanyang tiyan. Magiging tatay ka na ulit, may ading na ang kambal. Natupad na ang hiling nila. Magkakaanak na tayo, Kian. Masaya at excited na saad nga ni Bea. Isa-isang nagsibagsakan ang mga luha ni Kian at napayuko. Humahagulgol ito sa sobrang tuwa. Napakasaya nito dahil may isang anghel na dadagdag sa kanilang pamilya. Hindi magawang magsalita ni Kian dahil sa sobrang tuwa at pag-iiyak. Niyakap na lang ni Kian si Bea na masayang niyakap naman pabalik ni Bea. Dumating ang Pasko ay ilang buwan na ang tiyan ni Bea. Nagtataka na nga ang kambal at bakit lumalaki ang tiyan ng kanilang ina. Sobrang natuwa na lang ang mga ito nang nalamang babae nga ang kanyang dinadala. Nagsisitalo ng kambal dahil natupad ang kanilang hiling na magkakaroon na sila ng baby sister. Ilang taon ang lumipas ay muling ikinasal sina Kian at Bea. Nang nagtatlong taong gulang, ang unikaiha nila ay muling nasundan ito at laking gulat na lang ni Bea na kambal na lalaki muli ang kanyang iniluwal. Sobrang saya ng buhay nila Kian at Bea kasama ang kanilang mga anak. Napuno ito ng tiwala at pagmamahal na wala na silang ibang hihilingin pa. Laking pasasalamat rin ng mag-asawa sa Diyos dahil tuloy-tuloy ang kanilang mga blessing at patuloy na sumasaya ang kanilang pamilya. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahala nila Bea at Kian. Maraming salamat po at i-comment lamang po kung gusto niyo pong magpa-shoutout. Muli ito ang Cat Amazing Stories PH. Thanks for listening at shoutout po sa mga sumusunod. Maria Luisa San Jose, Nelia Redublo, Raymond Oloroso, Evelyn, Nesbeth Hanaban, Jesusa, Marilu Borja, Jimmy Amit, Ivy Balabag, Alma Durana, Elimana Lily, Ivy, Chris C, Evelyn San Carlos, Wenoni Anya Lucas of Bacolod, Luis Coker, Miras Channel, Sincerely Abisede, Kagome, Fatima Yusores, Cheat Bayod, Jill Des-M, Rosemary Vasquez, Rosemary Palaganas, Elvie Candontol, Juby Hernandez, Fe Purisima, Ona Bascogin, Jocelyn Tancinco, Pres Cavilla Havana, Timberly Abagon, Aro Matayra, Flor Cabrera, Aliyah Calisin, Leonila Perea, Veronica Briseño, Teo Dato Damasco, Merlina Aparta, Merlin Baroza, Eman Lang Malakas, Elizabeth Gilas, Hailey Balajay, Susan Upaga, Aurora Rubia, Jacqueline Nali, Grace Cubar, Juliet Caday Annalie Flor, Linda Guba, Fe Navares, Ana Victoria, Riza Reyes, Pasita Eliazar, Merly Pura, Estelita Mahia, Anis Hoson, Aileen Laganya, Lilibet Bastan, Epifania De Ocares, Mercy Villantes, Teresita Schmid, Luz Dompa, Amores Melanie, Kuya Ato, Lilian Bebe, Merlin Diaz, Fe, Rubiro, Merlilin, Romana Gorospe, Fe, Imelda Forteza, Epifania, Carmencita Falcon, Renato, Remedis,
Evangeline Zamora, Ana Belpilar, Eli Bitasolo, Jelly Tampos, Geraldine De Jesus, Helen Murillo, Innocent Binary Code, Lolita Sikat, Ismael, Gemma Palansag, Chris Pulodayan, Nash, Judy Acta, Hartley, Zenaida Porter, Rosemary Corpus, Nori, Julieta Hermosura, Rose Henzola, Ana Victoria, Presbyteros Rose Mira Carandan, Jaime Di Matatak, Eliza Di Manlig of New York, Teresita Adolfo, Beauty, Sia, Margie, Florence Celino, Flor Cabrera, Rosario Ermeje, Liza, Estelita Mahia, Arumatayra, Rice Ordi, Alejandro, Veronica Briseño, Violeta Murillo, Teresita, Teresa Bulie, Christine Flores, Nesbet Hanaban, Flor Salvalion, Kuwait, Raquel Labay, Kuya Atok, Lani Pardillo, Eva Violeta, Presbyteros Rose, Amy Regalado, Teresita, Pres Cavilla Havana, Precious, Lilian Naubebe, Eli Evangelista Anderson, Marziel Arcilias, Rosemary Palaganas, Rose Martinito, Ding Liege, Alexa Gomez, Jomira Bueno, Amy Fenovares, Irma Emma, Lali Emralino, Tortillas Gaming, Matea Estrera, Annalie Flor, Rosemary Tinito, Rosemary Palaganas, Excelsis Tagala, Emily Kinlog, Rosemary, MM, Penning Escal, Neri Cabangon, Lucia Baldo, Rosemary Vasquez, Londono Villas, Faye, Rosemary, Angelo, Vicky Adlaon, Mercy Villantes, Rezeline Unday, Allen, Ace, Nino Regidor, Jeyo Cadtec, Escapades Matilda, Irma Valerio, Agustina Aniceto, Cecilia Alvior, Naitan Canada, Lily Roda Barcial, Eli Ramirez, Doris Day Pangan, Lynn Lee of Macau, Reyes, Rebecca Tezuka, Noel Macero, Rizalina Credo, Michi Karch, Romel Carion, Juliet Panlilio, Lynn, Merlilyn, Zenny Marion, Benoni Anya Lucas from Bacolod City, Merlina Aparata, Annalyn Nantes, Flordette, Lorena Utod, Faye, Anita Hernando, Roach Ann Rodriguez, at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po.